Kayo ba naghanap ng mga trabaho opportunities sa Canada? Sana po ito ating video ay makatulong sa inyo. Panoorin niyo po upang malaman ninyo kung ano ba itong trabaho na to. Kabayan, kumusta? Ano balita sa inyo? So ayun guys, itong ating pag-usapan ay itong ang walang placement fee, wala po itong processing fee at legit ang agency. Kung kayo man ay naghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada, dahil ito po yung napagandang opportunity dahil 40 katrabahador ang kinakailangan at ito po ipapunta ng Winnipeg dito nga sa Canada. And again, sasabi sa inyo na dito sa pag-apply, dahil ito po ay agency sa Pilipinas, importante na ayusin ang inyong mga resume upang kayo ay matanggap at kung ano man ang mga requirements sila, sana makuha ninyo. At again, sa mga, kung hindi man kayo matatanggap dito, importante na kayo ay magkuha na ng inyong IELTS or CELPIP. Dahil ito po ay isa sa mga requirements kung ngayon man ay nagbalak pumunta ng Canada. So, balit, huwag kayo matakot dyan dahil meron namang review. Pwede kayo mag-review, punta kayo sa mga online, hanapin ninyo ang review ng IELTS, Dahil napalaking bagay na kayo ay handa sa inyong pag-a-apply upang kung ano man ang inyong applyan ay talagang kayo makukuha agad, Dahil yung iba, qualify sila sa trabaho, subalit wala silang IELTS, wala silang CELPIP, So, importante na meron na kayong sapat na qualification. Although, again, sinasabi ko nga sa inyo na maraming pinapauwi sa Pilipinas. Meron akong mga nakausap na sila nga ay pauwi na sa Pilipinas. Mayroong uuwi this year, may uuwi next year. So, ang sinasabi sa inyo na kahit maraming pinapauwi, marami din namang papunta dito. Dahil may mga trabaho na hindi, parang walang nag-apply ng mga Canadian, May karamihan dyan. Like for example, sa mga food and beverages, sa mga restaurant or Tim Hortons, McDonald's, wala masyado mga puti na nagtatrabaho dyan. So, sino ang magtatrabaho? Diba? So, again, meron tayong mga agency. Pagdating nyo ng Canada, i-process nyo agad yung inyong paano mag-PR. Kasi yun ang importante. Ang problema kasi dito, yung iba, nag-isip nung panahon na nakarating sila dito 2 years ago, na sila nga ay makakuha ng extension sa kanilang LMIA. Subalit hindi nga na-extend. So, anong gawin? Papauwiin kayo. So, pagdating nyo pa lang sa Canada, i-process nyo agad yung PR nyo, paano kayo ma-PR, and then, para ano man ang mangyayari, at least mapi-PR kayo. Kasi ang Canada, hindi naman to bago na halos every 6 months, kada buwan, nagbabago ng regulation. Di ba? So, again, pag-anticipate tayo na kung ano man mangyari, magkuha na tayo ng requirements para mag-apply to PR. Kasi yan ang problema. Yung iba, they're taking for granted. Yung ating mga kabayang barbero, yung iba sa kanila, nagkuha na ng exam, hindi nakakapasa. So, kaya nga sasabi sa inyo na importante na ayusin ninyo yung inyong pag-apply. Seryosohin ninyo dahil nakasalalay dito yung inyong kinabukasan. Hindi kayo masyadong nagpo-focus. Kaya focus kayo. Okay? So, but anyway guys, again, wag na natin pahabain yung ating intro dahil masyado na mahaba. But, pasensya na kayo kung medyo hirap ako magsalita dahil na meron kasing inayos yung ngipin ko kaya medyo pangit yung pagsasalita ko. Kaya hindi rin ako nagpa-vlog. Kaya dito. Pero dahil nga matagal na ako hindi nagpa-vlog, sige, sinubukan ko. Bahala na to. Okay? So, okay guys, puntahan natin yung website at ito po ay napakagandang opportunity kung kayo ba na-qualify. Tara, tingnan natin. So yun guys, ito po yung trabaho opportunity. Ito po yung home support worker. Ito po ay ang Venture Management System International Corporation. Kung kayo man ay may mga minimum of 2 years work experience, napakaganda dito. And again, ito po ay nasa Winnipeg sa Manitoba at ang period dito ay matatapos sa November 12. So, may time pa kayo magbasa kung kayo man ay nag-isip ng pag-apply dito, subukan nyo lang. Okay?
So ito yung sinasabi sa inyo na importante yung inyong mga job description ay magmamatch dito nga sa kay venture management. Okay? So again, ito po, basahin natin. No? Job description, provide care and companionship for individual and family during periods of incapacitation, convalescence, or a family disruption. Administer bedside and personal care to clients such as aid in ambulation, bath, personal hygiene, and dressing and undressing. Plan and prepare meals, special diet, and feed or assist in feeding clients. May perform routine health-related duties such as changing or non-sterile dressing, assisting in the administration of medication, and collecting specimen under the general direction of the home care agency, supervisor, or a nurse. May perform routine housekeeping duties such as laundry, washing dishes, and making bed. So again, ito po yung sinasabi sa inyo na kung ano pa ang inyong mga ginagawa bilang isang caregiver, ito po ay isulat nyo. No? Ano pang ginagawa nyo sa pagiging caregiver? So, importante po dyan, maglalagay kayo ng mga old age or mga bata ba? Ilagay nyo dyan. Kung meron silang mga disability na mga inaalagaan nyo, isulat din ninyo. Dahil napakalaking bagay na kayo ay magsusulat. So again, ito po yung mga job qualifications. Importante po rin to. Kung meron kayong 2 years work experience is required, candidate must be a bachelor or college degree holder or other similar fields. No? Kung kayo man ay may mga bachelor's degree or kayo man ay mga graduate sa caregiver, subukan nyo rin to, no? Have at least 2 years nursing or professional caregiver experience in the past 5 years related to this position. So, importante din, kung meron kayong mga certificate bilang isang housekeeper or caregiver, yan, ilagay nyo dyan. So, ano man ang mga profession nyo, ano man ang mga natapos nyo, education or whatever, ilagay nyo dyan, isulat nyo kung ano man ang inyong mga natapos sa college. Must be able to meet physical demands and of the job, including bending, twisting, standing for extended periods, performing repetitive motions, manual material handling, and occasional walking or running. Language proficiency with a valid general training IELTS equivalent to a minimum of CLB4 or CLPIP. Ability to drive is prepared. So again, sabi ko sa inyo, na napakaganda kung meron kayong mga IELTS na kung kayo man ay mag-a-apply sa mga agency ng Pilipinas dahil ito po ay isang requirements na. No? At again, ito po ay walang placement fee at ito po ay legit, ay papunta po ito sa Winnipeg. Ayun, sa Manitoba. So yun guys, sabi sa inyo na lahat ng inyong mga work experience, isulat nyo dyan sa inyong resume. Dahil napalaking bagay na kayo nagsusulat sa inyong mga resume upang malaman ni agency or ni employer na ano bang mga ginagawa mo bilang isang caregiver, home support worker. So, importante po yan. Kung ano man ang trabaho nyo, hinahanap, for example, welder, ano bang mga ginagawa nyo? Nag-weld kayo ng stainless, aluminum, or whatever. Sulat nyo lahat. Kung kayo man ay mga housekeeping, sulat nyo lahat ang ginagawa nyo bilang isang housekeeping. Cleaner, sulat nyo lahat ang ginagawa nyo. Kasi importante po na ang inyong mga job description, sinusulat nyo. Hindi na kayo panghulaan ni employer dahil hindi na kayo kilala. Okay? So, importante po yan na kayo magsusulat dahil hindi tayo kilala ni agency, hindi tayo kilala ni venture, hindi tayo kilala ni IPAMS, ni kung sino-sino man itong mga employer, hindi tayo kilala. So, para makilala tayo, isulat natin sa ating resume ang buong detalye ng ating experience upang malaman nila, oy, pwede pala. Kasi marami ding nagko-comment sa aking Facebook, sa aking TikTok, sa aking, dito nga sa ating YouTube na talagang, Kuya Noy, matagal na po ako nag-a-apply dyan sa Indeed. Wala naman pong nangyayari. Of course, wala nangyayari kasi wala ka rin naman magandang detalye na binibigay sa inyong mga resume. Di ba? Ano to, pang hulaan na natin. Hulaan natin to si Juan de la Cruz. Ay, nag-apply siya ng housekeeping. Hindi po ganon. Isulat nyo. Importante po yan na magsulat kayo. Kasi hindi tayo panghulaan ng mga employee. Paano tayo? Ako nga, hirap nga ako din mag-apply dito sa Canada. Subalit, para makuha ko, sinusulat ko lahat. Binabasa ko muna and then sinusulat ko yung kanilang
mga hinahanap. Hindi po ako, pasa lang ng pasa, walang pakialam, pasa lang pa. Hindi po ganun. Okay? So again, sana po ay makatulong sa inyo at marami po akong mga videos dito. Sana po ay mapanood ninyo. At again, kung hindi ninyo pa na-subscribe ito aking YouTube channel, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. At pwede niyo i-share dahil napakaganda na tayo yung marami tayong mga kaubayan makarating sa Canada. At sabi ko nga, talagang sa Pilipinas, medyo kakaiba na. So, lipat na kayo dito. Dito na tayo. So, ganun po mga guys. Sana po ay makatulong to sa inyo. Gabay kung paano mag-apply sa Canada. At again, pwede nyo i-share ito ating mga video. Tuloy-tuloy lang sa panonood. No? At meron din akong TikTok, Noy Tips Vlog. Sa Facebook, Noy Tips Vlog din. So, hanapin nyo na lang. So, ganun po mga guys. Again, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tips. God bless and have a beautiful day.